Sa nakaraang video ay natapos kung saan sinabi ni Li Yunxiao na wala siyang pake sa Emperor na lubos ikinagulat ng lahat. Sa loob ng palasyo muling sinabi ni Li Yunxiao na hindi niya nilalagay sa kanyang paningin ang Emperor. Ang lahat ay kinakabahan lalong-lalo na si Second Prince dahil maaring mabaliktad pa ang kanilang kalamangan pagdating sa trono dahil sa ginawa ni Li Yunxiao. Magagalit na sana ang Emperor subalit nakita niya si Li Yunxiao na nagbigay-pugay sa kanya. Si Li Yunxiao ay nagsimulang magsalita ng mabubulaklak na salita patungkol sa Emperor, at sinabing hindi niya ito nilalagay sa kanyang paningin dahil isina sa puso niya ang Emperor, at siya bilang nobles ay dapat inuuna ang Emperor kaysa sa sarili, at palaging sinusunod ang lahat ng sinasabi ng Emperor. Muling ibinaling ni Li Yunxiao ang atensyon kay Jie Renyi at sinabihan itong walang pake sa Emperor dahil lumalabag ito sa batas at nag-iisip na mas matalino siya sa Emperor dahil sinasalungat nito ang batas na siyang sumisimbolo sa utos ng Emperor. Ito ang unang pagkakataon na si Jie Renyi ay natalo sa tagisan ng talino gamit ang paglalaro sa mga salita. Bilang isang scholar ay hindi ito kinaya ni Jie Renyi at nagsuka ng dugo hanggang sa malagutan ng hininga. Hindi makapaniwala ang Emperor dahil ang isang kilalang scholar sa ngayong henerasyon ay namatay lamang dahil sa sobrang galit. At dahil patay na si Jie Renyi ay pumayag na si Li Yunxiao na patawarin siya ng Emperor sa nagawa niyang kasalanan at hindi na siya tumututol dito. Ang lahat ng scholar ay tuluyan nang natakot kay Li Yunxiao at hindi na ninais pang kalabanan ito. Napagdesisyonan ng Emperor na wag nang pahabain pa ang sitwasyon patungkol sa mga scholar at pinanigan na lamang ang pamilya Li. Umalis na ang mga scholar dala ang bangkay ni Jie Renyi. Tinanong ng Emperor si Li Chunyang kung anong balita ang nais niyang ipaabot na kinailangan pa niyang paslangin ang mga hamarang na gwardiya. Si Li Yunxiao ang sumagot at sinabing ang Whitehead Town ay tuluyan ng nasakop habang ang Shining Gold City ay kasalukuyang pinalilibutan ng 100 Battles Country million-strong army at kinakailangan ng agarang reinforcement. Tinanong siyang muli kung ano pa ang kanyang ibabalita. Sumagot si Li Yunxiao na wala na siyang ibabalita pa at iyon lamang habang may ekspresyong nakakainsulto. Galit na galit ang hari at ang prinsipe dahil ang balita na dala niya ay ilang araw nang nakarating sa hari at para sa kanila ay nawalan ng sesasay ang buhay ng mga taong pinaslang nila para lamang maihatid ang balitang matagal na nilang alam. Ninais ng prinsipe na parusahan si Li Yunxiao. Subalit sa kanilang diskusyon ay napaisip siya na baka magaya siya kay Jie Renyi kung magpapatuloy siya sa ng argumento kay Li Yunxiao na sobrang mautak. Ininsulto ni Li Yunxiao ang prinsipe na kaya nito pinupuntirya ang grupo ng ikalawang prinsipe at ang pamilya Li dahil ang Golden Lion Brigade ng Whitehead City sa kanyang pamumuno ay nasugpo na sa 100 Battles Country. Sa isip-isip ng unang prinsipe ay nasa delikadong posisyon siya dahil baka makatunog ang Emperor sa kanyang ginawang pakikipagsabwatan sa mga kalaban kaya nangyayari ang mga ito, hindi na siya sumagot pa kay Li Yunxiao. Nagsalita ang Emperor at sinabing ang Shining Gold City ay mayroong 40,000 strong army na kahit ang 1,000,000 na army ng kalaban ay mahihirapang talunin ito, kaya para sa kanyang palagay ang balita patungkol dito ay hindi totoo at nais lituhin ng mga kalaban ang main army sa Kapitolyo para hamina ang depensa sa palasyo. Kinontra ito ni Li Yunxiao na kung magkataong totoo ang balita at ang Shining Gold City ay nasakop rin ng mga kalaban ay dire-diretso itong makakapag-martya sa Kapitolyo ng palasyo at malabo ng malabanan pa. Sumenyas ang prinsipe sa minister at nagsalita ito na kaya lamang ito nais magpadala ng sususportang hukbo sa Shining City dahil ang ama na si Li Changfeng ang napipiit dito at bilang isang anak ay talagang mag-aala siya bilang anak. Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang espada at tinutok sa minister. Nakita itong oportunidad ng prinsipe na isang paglabag sa batas at may karampatang parusang kamatayan na agad naman niyang imunungkahi sa kanyang mang emperor na ipatupad. Hindi na nakapagpigil si Li Chunyang at inatake ang prinsipe sabay labas ng kanyang takot na aura at ang tanong kung sinong tao sa loob ng palasyo ang nais manakit sa kanyang apo. Gulat na gulat ang lahat dahil nagawang saktan ni Li Chunyang ang prinsipe at ramdam nila na mas malakas ang pressure ng lakas na dala-dala nito kumpara sa lakas niya dati. Muli silang tinanong ni Li Yunxiao kung sino ang paniniwalaan sa kanila ng emperor. Dagdag pa nito kung ipagsasawalang bahala nila ang balita ay pababalikan nila ang mga pamilya Li na ngayon ay nasa digmaan at hindi na makikisali pa sa gulo ng bansa.
Ang lahat ng nasa loob ay hindi makapagsalita dahil takot sila sa nilalabas na pressure ni Li Chunyang. Wala nang nagawa ang emperor dahil ang pamilya Li ang pinakasentro ng sandatahang lakas ng buong bansa kaya sinang-ayunan na lamang nito si Li Yunxiao at ipinag-utos na pinapayagan na niya na magpadala ng reinforcement sa Shining Gold City sa pamumuno ni Li Chunyang bilang isang general ng hukbo. Sumagot si Li Chunyang na ang kanyang katawan ay lubos na nanghihina sa loob ng ilang taon at kinakailangan niyang magpahinga. Kaya tinanggihan niya ang emperor subalit nangako siya na hahanap ng kapalit na mamumuni ng hukbo para sa reinforcement. Ang mga tao ng Karinig ay hindi naniniwala dahil batid nila na si Li Chunyang ay isa ng ganap na martial king base sa lakas na ipinapakita nito. Pinabayaan na sila amang desisyon ng emperor at sa isip-isip ng unang prinsipe na kahit nagkaroon na ng utos ay hindi niya bibigyan ng hukbo si Li Chunyang para sa reinforcement. Lumabana ng palasyo sila Li Yunxiao. Ibinalita naman ng ikalawang prinsipe na ang mga mag-aaral ay kasalukuyang sinesmula ng piliin para sa bubuuhing bagong hukbo at kung nais ni Li Yunxiao na ito'y makita. Pumayag naman si Li Yunxiao kaya agad silang nagtungo sa paaralan. Sa harap ng paaralan ay makikita ang mga nakapilang mag-aaral na gustong magpalista para makapasok sa army. Si Meng Wu na nasa harapan ay nakikiusap sa guro na kung maari ay ipasok ng guro ang kanyang kapatid sa army. Subalit ang guro ay hindi pumapayag dahil hindi mag-aaral ng academy si Meng Bai at bukod pa dyan ay mukha itong malnourished sa kulay. Tinutulan ito ni Meng Bai at sinabing hindi siya malnourished at asa araw-araw ay kumakain siya ng kalahating kambing. Hindi pa rin pumayag ang guro at pinababalik na lamang sila sa susunod na semester. Nagwika si Meng Bai na kung hindi siya papayagan makapasok ay tatawagan niya ang kanyang master. Tinanong siya ng guro kung sino ang kanyang master at kung ito ay ang headmaster ay papayagan niya itong makapasok. Mula sa likod ng guro ay narinig niya si Li Yunxiao na nagsalita. Agad namang lumundag si Meng Bai at agad na sinumbong ang guro. Nagulat si Li Chunyang dahil mayroong disciple si Li Yunxiao subalit naawa siya rito dahil mukha itong malnourished. Tinawag siyang matandang bastos ni Meng Bai. Ang guro naman ay agad na nagbigay ng galang at binati ang mga dumating na matataas na opisyal. Napagtanto ni Meng Bai na mali ang kanyang ginawa. Sinipa si Li Yunxiao at pinapapunta sa gravity chamber bilang parusa. Si Commander Bai na ang humiling na ilista rin si Meng Bai sa army. Nagsalita ang ikalawang prinsipe sa harapan para bigyang lakas ng lubang mga mag-aaral na nais sumali sa. Kinausap ni Li Yunxiao si Meng Wu at inutusang dalhin sa kanya si Meng Bai. Inasar naman siya ng kanyang lolo dahil magaling itong pumili ng babae at talaga namang tambak ang Natapos na ang pagrerehistro ng mga mag-aaral at nakuha na rin nila ang mga listahan ng mga sasali. Dumating ang headmaster ng paaralan at nagbigay ng kaunting pangpalakas ng loob sa mga mag-aaral. Sa kanyang pagsisilita ay nakita ni Headmaster si Li Chunyang na lubos nitong ikinagulat dahil isa na rin itong ganap na martial king kagaya niya. Ipinagbigay alam ng ikalawang prinsipe kung ano ang mga makukuha nilang benepisyo sa pagsali sa army at bago matapos ang kanyang anunsyo ay sinabi niya na si Li Yunxiao ang pinipili niyang mamumuno sa nabuong hukbo. Nanahimik ang lahat at halatang hindi pabor sa desisyon. Dalawang mag-aaral ang nagbigay ng kondisyon na hindi sila papayag hanggat hindi siya natatalo ni Li Yunxiao. Ang dalawang ito ay si Bao Chengfeng at si Lai Niyu na siyang number 1 at number 2 na pinakamalakas na mag-aaral. Ang hamon na kanilang iminungkahi ay agad namang tinanggap ni Li Yunxiao at dahil si Li Yunxiao ay maraming gagawin nagmungkahi rin ito na magsabay na silang lumaban. Nagulat ang lahat dahil si Li Yunxiao ay isa lamang martial warrior habang ang dalawa ay great martial warrior na higit na lamang kaysa kay Li Yunxiao. Hindi makapaniwala si Headmaster sa kanyang nakita dahil ilang araw pa lamang ang kakalipas nang makarating ito sa isang star martial warrior at ngayon isa na itong 8 star martial warrior. Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang first tier Zuan sword at gayon din si Lin Yu. Gamit ang kanyang Zuan spear ay una siyang umatake kay Li Yunxiao. Sa pinakitang atake ni Lin Yu ay bumilib sa kanya si Headmaster habang nag-aalala naman si Li Chunyang para kay Li Yunxiao. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na kahit anong bilis at lakas ng atake ni Lin Yu ay nagawa itong ilagan ni Li Yunxiao nang walang kahirap-hirap.
Sa laban na naganap ay nais ni Li Yunxiao na turuan si Meng Bai kung anong kayang gawin ng Heavenly Tyrant Body kaya imbis na labanan ito gamit ang Zuan Weapon ay minabuti ni Li Yunxiao na labanan ito gamit ang kanyang katawan lamang. Nagulat ang lahat at manghang-mangha naman si Meng Bai sa kanyang master dahil nagawa nitong salagin ang spear gamit ang kamao. Bagamat natalo sa unang salpukan si Lin Yu ay hindi pa rin ito tumigil at naglabas ng malakas na atake na siya namang sinalo ni Li Yunxiao gamit ang Invisible Body. Muli na namang nama si Li Yunxiao sa Heavenly Tyrant Body Technique dahil nagawa niyang saluhin ang atake ng walang tinatamong damage. Si Leng Lu nanunood sa gilid ay nanghihinayang sa kanyang minaliit noon at naalala ang mga panahong pinagtabuyan niya si Li Yunxiao. Dahil alam na nilang malakas si Li Yunxiao nagkasundo ang dalawang kalahok na magtulong para labanan ito. Nilabas nila ang kanilang pinakamalakas na atake at pinagsamahang pinatama kay Li Yunxiao. Ginamit ni Li Yunxiao ang Lotus Shield Technique at sinalo ang atake. Matapos ang atake ng dalawa ay si Li Yunxiao naman ang aatake sa kanila. Ginamit ni Li Yunxiao ang Song Lotus Sword kasabay ng 100 gravitational force sa pag-atake na nagresulta sa pagkatalo ng dalawang mag-aaral. Gulat na gulat ang mga nanunood sa kanilang nakita dahil halos mabura ang kalupaan sa atakeng ginawa ni Li Yunxiao. Natapos na ang laban at si Li Yunxiao na ang tinanghal na panalo na mamumuno sa hukbo. Kinabukasan ay nagtipon ang mga kasama sa binuong hukbo. Makikita rito ang mga mag-aaral at ang mga dating hukbo ni Li Chunyang. Sa itaas ng entablado ay makikita si Commander Xiao na sumigaw ng malakas para ipatawag ang lahat ng State Guardian at ang 5 commander ng bansa. Sa sobrang lakas nito ay umabot ito sa lugar kung nasaan ang unang prinsipe at napagtanto nila na bumalik na nga ang lakas ni Commander Xiao at mukhang mas lumakas pa ito. Nagtungo ang unang prinsipe kasama si Commander Gao Feng sa lugar. Sa sulok naman ng palasyo ay makikita ang Emperor na lasing sa alak at nakahinga na ng maluwag sa pagbabalik ni Commander Xiao. Sa lugar ng pagtitipon ay isa-isa nang nagsidatingan ang mga hukbo at ang 5 commander na si Commander Gao Feng, Commander Wang Shugon, Commander Xiao Chen, Commander Luo Yunxiang at Commander Bai Mo. Kasabay ng pagpasok ng mga commander ay ang pagsunod ng bawat hukbo na kanilang pinamumunuan. Tuluyan na nanggang nabuong muli ang sandatahang lakas ng bansa subalit marami pa rin ang hindi sumunod lalong-lalo na sa sandatahang lakas na pinamumunuan ng prinsipe. Sa galit ni Commander Xiao ay ipinadampot niya ang lahat ng dumalo kasama ang 124 na general para hatulan sa entablado. Sinalungat ito ng unang prinsipe subalit binanggit ni Commander Xiao na kasama siya mapaparusahan dahil ang mga general ay nasa kanyang pamumuno. Sinabi ng unang prinsipe na isa lamang tauhan si Commander Xiao at wala itong karapatan na parusahan siya at ang kanyang gerpo. Sumagot naman si Commander Xiao na mayroon siyang karapatan dahil kung hindi dahil sa kanya at kay Li Chunyang na siyang nagpapanatili ng bansa laban sa mga mananakop ay matagal na sanang wala ang bansa ng Tanshui sa mapa. At ang Royal Qin family ay walang karapatan na tutulan siya dahil isa siyang 8-star Martial King na sa buong bansa ay tinaguri ang pinakamalakas na mandarigma at ang paslangin ng prinsipe ay walang kahirap-hirap. Nagsimula ng kumilos ang lahat upang bitbitin ang mga general at iginapos na nila ang unang prinsipe para ihanda na sa parusang kamatayan. Ilang sandali lang ay nadala na nila ang 124 na general at agad na pinag-utos ni Commander Xiao na pugutan sila ng ulo. Sisimula na sana ang parusa subalit dumating si Commander Gao Feng dala-dala ang utos ng Emperor na pagbigyan sila ng tsansa na pagbayaran ang kanilang kasalanan sa digmaang nagaganap gayong kulang din sila ng puwersang pandigma. Kasama sa utos ng Emperor na imbis na kamatayan ay tatanggap na lamang ng 100 humps ng letigo ang unang prinsipe subalit hindi pumayag si Commander Xiao at sinuway ang Emperor. Binago niya utos at ginawang 500 hampas ng letigo para sa prinsipe at lahat ng general ay patuloy paring hahatulan ng parusang kamatayan. Pinatawag ni Commander Xiao ang 124 na Vice General at umupo na sa gilid para bigyang daan ang susunod na mamumuno. Tumayo si Li Chunyang hawak ang tanda na sumisimbolo sa pinuno at tinawag ang pangalang Chen Daisheng para manguna sa pamumuno. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Isang nakatim na lalaki ang pumunta sa harapan at nagpakilala ng kanyang sarili bilang si Chen Daisheng. Nakita ito ni Chen Lin at agad na tumakbo para yakapin ang kanyang ama na inakala niyang patay na.
Sinipa si ni Chen Daisheng dahil nahihiya itong ipakita ang pagiging mahina niya sa harap ng sandatahang hukbo. Umiiyak na tinanggap ni Chen Daisheng ang tanda ng pagiging pinununo ng hukbo. Isa-isa niyang tinawag ang ilan pang mamumuno sa ibang hukbo at ibinigay ang kanilang mga tanda. Maging si Li Yunxiao ay nakatanggap ng tanda bilang isang pinuno sa logistics. Nagpaalam na ang mga opisyal sa isa't isa at nagsimula ng magmartya ang nabuong puwersa ng bansa. Habang sakay-sakay sila ng kargo ay tinanong ni Chen Daisheng si Li Yunxiao kung ano ang masasabi nito sa kanilang hukbo. Sumagot si Li Yunxiao na ang hukbo ay nasa average lamang. Kinontra ito ni Chen Daisheng at sinabing bata pa si Li Yunxiao at walang alam sa pakikidigma. Dagdag pa nito na ang nararamdaman niyang killing intent ay mabubuo lamang sa pakikipagdigma na nakataya ang kanilang buhay. Hinamon ni Li Yunxiao si Chen Daisheng sa isang postahan na sa loob ng 10 araw ay masigit ang killing intent na ilalabas ng 2,000 mag-aaral sa kanyang pamumuno kumpara sa 400,000 sundalo na pinamumunuan ni Chen Daisheng. Hindi naniwala si Chen Daisheng kaya napilitan si Li Yunxiao na magbitaw ng pangako na nakataya ang kanyang buhay kung hindi niya ito magagawa, subalit kung siya ay mananalo ay kailangan ni Chen Daisheng na magbitaw ng posisyon at ibigay kay Li Yunxiao. Dahil ang pangako sa military ay sagrado, wala na si Chen Daisheng nagawa at itinuloy na ang pastahan. Nagtungo si Li Yunxiao sa hukbo ng mag-aaral at iniwan ang hukbo nila Chen Daisheng para magkita na lamang sa Sunshore City matapos ang 10 araw. Pumasok si Chen Daisheng sa loob ng kargo at nakita si Teacher Yun na kakatapos lang gamutin si Commander Xiao. Hindi makapaniwala si Yun Xiang sa teknik na binigay ni Li Yunxiao sa kanya dahil habang ginagamot niya si Commander Xiao ay ramdam niya ang kanyang paglakas. Ibinalita ni Chen Daisheng ang naging usapan nila ni Li Yunxiao patungkol sa pastahan. Sa kabilang banda ang grupo ni Li Yunxiao ay abala na sa pagpaplano kung paano isasagawa ang pagpapalakas nila ng killing intent. Inutos ni Li Yunxiao na magmadali ang hukbo na magtungo sa Sunshore City sa loob ng 4 na araw at sa natitirang 6 na araw ay ipaparanas niya rito ang malaimpyernong pagsasanay. Hindi nagtagal ay nakarating na ang grupo nila Li Yunxiao sa Sunshore City sa loob lamang ng 3 araw. Namangha naman si Li Yunxiao dahil nakita niyang may iilang mga mag-aaral ang nagpakita ng matinding determinasyon. Abangan sa susunod na kwento ay matutunghayan natin kung paano ang gagawing training ni Li Yunxiao sa kanyang hukbo para pataasin ang killing intent nito. Kung hilig mong makinig sa mga ganitong kwento ay maari mong bisitahin ang aking channel o di kaya mag-subscribe na para araw-araw mong masubaybayan ang ating kwento. Nag-a-upload ako tuwing 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi araw-araw.